Tanggalin ang inggit sa katawan. Ilang beses na bang sinira ang diskarte natin ng inggit na ito? Ilang beses na bang itinigil mo ang ginagawa mo dahil naiinggit ka sa iba? May nakita kang mas magandang kalagayan, mas magandang gadget, mas magandang post na lugar at nagbakasyon sa isang lugar din na gusto mo din sana. Kapag pumasok na ang inggit, may anong titigil sa'yo? At gusto mo na lang tingnan ng sarili mo na kawawa ka naman. Nawawala ang planong nasa isip mo. Parang tingin mo na ngayon sa ginagawa mo ang bagal-bagal. Iisip ka na lang ng bago, baka nga hindi para sa iyo ang planong yan o ang bagay na gusto mo sanang makuha. Merong mga tao na taon ang pinipilang para makamove on sila sa kanilang naramdamang inggit. Lagi nilang ginajustify ang ginawa nilang pagtigil sa ginawa nila. Puro excuses ang maririnig mo. Para silang nag-update ng buhay ng may buhay. Sila pa mismo ang nagkukwento. Sila pa mismo ang tumututok sa kinaiinggitan nila. At eto pa, yung mga pangit na parts ang laman ng kwento nila. Yes, sasabihin nila na successful yung taong kinaiinggitan nila, pero mas highlighted ang mga pintas nila. Hahanapan ng kasiraan ang taong naiinggit sila. Kaya ang ibang tao nai-stuck na sa kanilang buhay. Hindi na nila binalikan ang pangarap nila. Iniwan at wala na silang ginawa. Wala na silang aksyon. Itinigil na nila. Ayaw na nila. Sana nagets mo kung ano ang bad effect ng inggit sa ating katawan. Hindi tayo nag-grow bilang tao. Hindi tayo nag-level up. Ang attitude na yan ang pumipigil sa paglago natin. Ang masama, nadadala natin ang ugaling yan hanggang sa trabaho natin, hanggang sa pamilya natin. Apektado ang mga desisyon natin sa buhay dahil nga sa awa mo sa sarili mo. Hindi mo na natatap ang galing mo, ang talent mo na bigay ng Diyos. At dyan sa talent na yan ka dapat lumalago. Dyan ka sa talent na yan dapat nagle-level up. Kahit balikan mo ang mga nakaraang desisyon mo sa buhay. Nagkakapalpak-palpak dahil sa ugaling yan. Nilubog ka na ng inggit. Hindi mo na nakuha ang para sa'yo. Pati ang tingin mo sa buhay, nag-iba na din. Nakalimutan mo na lahat tayo may 24 hours a day. Ang 24 hours a day nila ay 24 hours mo din. Pwede ring mangyari ang nangyari sa kanila sa'yo. Tandaan mo, kapag kinumpara mo na ang buhay mo sa kanila sa iba, ginagawan mo ng isang napakatinding kasalanan ng sarili mo. Ninanakawan mo ng pagkakataon o opportunity ang sarili mo. Simulang alisin ang inggit sa pamamagitan ng pagiging masaya sa naabot ng iba. Maging masaya para sa kapwa mo. Sumama ka sa celebration at maging open sa mga lessons na natutunan nila. Ayusin ang sarili. Ayusin ang attitude. Ayusin ang tingin sa buhay. At araw-araw kausapin ang Diyos. Idasal sa Kanya na ilagay niya ulit ang mga pangarap mo sa puso mo. I-offer ang gusto mong gawin and ask for His guidance. Sabi nga sa 1 Peter 2:1, Therefore, rid yourselves of all malice and all deceit, hypocrisy, envy, and slander of every kind.